Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Salita ng Buhay. Again, this is Pastor Joshua Orias ng Bacoor Baptist Church na bumabati po na isang mapagpalang araw. Salamat po sa ating mga faithful listeners and viewers from different places. Pagpalain po kayo ng Panginoon at salamat po sa pagkakataon na muli po tayong nagkasama-sama para po sa pag-aaral ulit ng salita ng Diyos. So ngayon po tayo muna po yung manalangin, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos amang banal, magandang araw po sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat at nagbibigay ng papuri sa inyong banal na pangalan, sa inyong pong kabutihan sa amin sa nakalipas na gabi. Binigyan niyo kami ng magandang pagtulog. Salamat Panginoon sa mga biyaya, habag, pagpapala na aming natatamasa kahit hindi kami karapat-dapat. Ngayon, Panginoon, sa araw po ito, samahan niyo po kami at bago kami magsimula, ay unahin po namin ang inyong po mga banal na salita. Ito po magbigay sa amin ng kaalaman, karunungan, at paalala, Panginoon, pagbabago ng buhay, at saya, Panginoon, na sinisimulan namin ang aming araw sa inyo po mga salita. Kaya, kayo na po manguna, pumilos, Panginoon, sa lahat ng aming mga tagapakinig sa iba't ibang lupalop ng lugar, Panginoon. Patuloy kayong gumawa sa kanilang mga ministeryo at sa kanilang mga pamilya, kayo patuloy na magpala. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, so again, good morning po. At sa mga pastors po natin, good morning. At magandang araw po sa ating lahat ngayon pong araw na ito. 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, at babasahin po natin ang salita ng Diyos, no? At babasahin po natin yung verse 6, no? And 2 Corinthians chapter 4, verse 6. 2 Corinthians chapter 4, verse 6, kung nakita nyo na po ay basahin po natin, sundan niyo po ako. For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Palain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating tema ngayong umaga na ito is God's illuminating power. God's illuminating power. At ito po ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos na mag-illuminate o magbigay liwanag, magbigay ng understanding, ng pagkaklaro sa ating mga buhay at makita natin yung plano niya para sa atin. At makikita po natin ang context po nito. Si Apostle Paul ay nagpapaalala sa mga mananampalataya sa Corinthians, no? At dito po makita po natin sa verse 1, therefore saying, we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. No? At napakaganda po na paalala na meron po tayong ministeryo na binigay ng Panginoon. Dahil po sa ministeryo na yan, sa paglilingkod na yan, kahit po merong kaakibat na minsan paghihirap, may mga difficulties, may mga struggles, may discouragement, mga kapatid, ay meron din naman tayong consolation. No? Great difficulties, kasabay niyan, meron din naman mga consolation. Sabi nga dito, we have this ministry. As we have received mercy, we faint not. There are a lot of things na papahirap, nagpapabigat. Pero mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, kasama natin ang Panginoon. Na kahit minsan mahirap, na kahit minsan nakaka-discourage, pero tuloy lang, no? Dahil ito po ay isang biyaya ng Diyos. Ito po ay tinanggap po natin, no? Isa pong malaking pribileyo na makapaglingkod sa ating Panginoon. At yan po ay may consolation, yan po ay may reward sa lahat na nagtatapat sa Kanya. Kaya kung ikaw ay may ministry, pasalamat mo yan sa Panginoon. Dahil hindi po lahat ng mananampalataya ay merong kakayahan. Dapat maglingkod pero hindi naman lahat nakakapaglingkod
Kaya kung meron po tayo niyan, na natanggap po natin yan, ipasalamat po natin. Sabi pa dito, but we have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, by the manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. No? So, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagiging tapat natin, mahirap na nga, yung binabanggit nga dito, na kahit mismo sa pagiging tapat sa salita ng Diyos, mahirap din. At sabi ni Apostle Paul dito, we have renounced the hidden things of dishonesty. Alright? No? Just being faithful to the Word of God sometimes is difficult, lalo na po sa amin, mga pastor. No? Hindi po ganong kadaling mangaral ang salita ng Diyos. Kailangan namin mag-aral, mag-put ng effort, dahil mahirap po ma-handle ang salita ng Diyos na basta-basta lang. Dahil ito po yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay banal, ito ay perpekto, ito ay tama, at ito po ay naaayon sa pangailangan ng tao. Ito po ay spiritual, the same time practical. Kaya po isang paalala yan sa lahat ng mga preachers, sa atin, ng mga lingkod ng Diyos, na wag naman po sana mahandelan. Wag naman sana, dahil sa salita ng Diyos, hindi natin magawa ng tama, yung tamang pag-aaral and everything. No? Dahil ang salita po ng Diyos talaga nagbabago ng buhay ng tao. Hindi naman po ang mga jokes, no? Hindi naman po ang mga programa sa simbahan, hindi naman po ang mga kung ano-ano pa dyan, kundi sa salita ng Diyos. Okay? Kaya nga po ang tawag natin dito, salita ng buhay. Dahil ito po yung may kakayahan na magbago ng ating buhay. No? At kaya po, maraming pamamaraan ng kaaway para hindi tayo maging tapat, kaya dapat lagi lang tayo mag-stick sa Word of God, mga kapatid. No? At maraming pamamaraan para tayo manatili sa salita ng Diyos. Malalaman natin yan sa kanyang mga salita. Bakit po mahalaga ang salita ng Diyos? Siyempre po, ito po yung nagbibigay ng illumination. No? Ito yung titingnan po natin mamaya. Bakit po? So verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. O yan. In whom the God of this world, verse 4, had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel, amen? The glorious gospel, the good news of the Lord Jesus Christ, who is the image of God, had shined unto them. For we preach not ourselves, but Jesus Christ the Lord, and ourselves your servants for Jesus Christ, for Jesus' sake. Mahalaga po na ang salita ng Diyos, si Kristo ang naipapangaral. Hindi ang opinion ko, hindi ang opinion ng kung sino man, hindi mga kwento, hindi mga kung ano ng bagay na wala naman sa salita ng Diyos. Kasi po, kung opinion lang naman natin, ang sasabihin natin at hindi salita ng Diyos, sana nag-vlog na lang tayo. At sa vlog, baka kumita pa. Pero hindi po, ang preaching hindi vlogging na it's all about ourselves, na masasabi ko, hindi po sa ganon, kundi ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. No? Dahil po ito po ang nagbibigay ng illumination. Bakit po? Kasi nakita po natin dito sa verse 4 that the God of this world, Satan, no, had blinded the minds of them which believe not. Lahat ng wala sa Panginoon ay bulag sa spiritual, kaya po wala pong interest yan, wala pong gana yan, wala yang pakundangan, wala yang pagmamahal sa salita ng Diyos, kasi nga bulag eh. They may not be physically blind, but they are spiritually blind. But notice the words, lest the light of the glorious gospel. Walang ibang pwede mag-penetrate, walang ibang pwede magbigay ng liwanag kundi ang Word of God. No? Kaya po, we preach Christ crucified and risen from the grave. Hindi mawawala si Kristo sa lahat ng pulpito. Hindi mawawala si Kristo sa pangaral, no, ng salita ng Diyos. No? Kahit anong conversation, mga kapatid, no? Sa atin, if you are working, if you're a student,
make your conversation na si Jesus Christ ay mapo-point out. Kahit yan ay political, kahit yan ay physical, kahit yan ay family, no, if you practice yourselves that eventually pupunta sa conversation kung saan si Christ ay maitataas at maipapangaral, gawin po natin yan, no? So, ang sabi po ng Bible, we preach not ourselves but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake, no? So, dito po sa verse 6, at ito na po yung illumination na nangyari. At sabi ng Bible, for God who had commanded the light to shine out of darkness had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Katulad po na nangyari sa Genesis, no? Wala po mga bagay sa una, lahat wala po. And yet, sabi ng Bible, in the beginning God created the heaven and earth. The earth was without form and void, and it was in the darkness of the deep, no? At sabi ng Panginoon, let there be light, at nagkaroon po ng liwanag. At yan din po yung katulad na nangyari sa buhay po natin nung araw na nakakilala tayo sa Panginoon. Sabi po ng Bible, for God who commanded the light to shine out of darkness, no? In Genesis chapter 1, ay gain din naman na nangyari, no, sa ating mga buhay. Ang isway po nito, God's power to illuminate the hearts with the knowledge of His glory through Christ Jesus. So, number 1, makita po natin yung source, the source. Ano po ba yung source ng liwanag? No? Sino po ba yung source? At syempre, walang iba kundi ang Diyos. Sabi sa verse 6, for God. God commanded the light, mga kapatid. So, meaning to say, all begins with God. In the beginning, God. Sa Kanya nagsimula at sa Kanya magtatapos. For God, He is the source of light. Kaya kung ikaw wala pa sa Panginoon, no, ikaw ay magkaroon sana ng tamang koneksyon sa ating Panginoon. At ang dami nating sinisimulan maliban sa Diyos. Ang dami nating pinupuntahan maliban sa Diyos. Ang dami nating pinagtatanungan maliban sa Diyos. Ang dami nating hinihingian ng opinion maliban sa ating Panginoon. Alright? The source of everything that works in our life only begins with God. Alright? So, that's the source of illumination. Wala na pong iba. Hindi po ang material na bagay, hindi po ang mga pinansyal, hindi po ang inyong edukasyon, hindi ang ating yaman, hindi ang ating reliyon, hindi kung ano pa man, kundi ang ating Panginoon. So that's the source, God. Number 2, the spear, yung sakop nito, no? The spear. The spear of this, mga kapatid, ay may kita po natin dito kung saan ba nag-illuminate, no? Nag-illuminate ba yan sa braso natin? Nag-illuminate ba yan sa tenga natin? Nag-illuminate, mga kapatid, sa ating hearts. What is heart? No, heart is the real you. It is the mind. It is the real you behind the flesh. Heart is the deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? No? Sabi ng Bible, guard your heart, for out of it are the issues of life. Heart is eternal. The soul of man is eternal. That's your heart. It is not this heart that just pump blood, mga kapatid, but the real heart is you, no? The one watching this video, mga kapatid, no? The spear of that illumination is you. Wala na pong iba. Kaya po ang relasyon sa Panginoon ay laging personal. Kaya napapansin niyo po when the Word of God is being preached, no? Kahit ang pastor nagsasalita sa maraming tao, tila baga parang ikaw yung kinakausap, parang yung mensahe para sa iyo, no? Parang pinapatamaan nata ako, parang alam na alam ni pastor yung nangyayari sa buhay ko. Because that spear, no, ang Word of God, no, ay matalim pa sa dalawang talim, mga kapatid, no? Talagang yan ay magkakaroon ng penetration, alright? At pag yan ay nagkaroon ng penetration sa puso natin, mga kapatid, ay eventually magkakaroon yan ng transformation. Yan. At dahil nagkaroon ng transformation, magagarantiyan natin na nagkaroon ka talaga ng tunay na encounter sa Panginoon. Katulad ni Apostle Paul, no? Si Saul of Tarsus.
When he met the Lord in the road of Damascus, ay dalawang light, no, literal light at saka light of the word of God, no, the light of God's word. At while he was on the road of Damascus, getting his permit to persecute the Christians, he met the Lord there with a bright shining light na siya po ay talagang nabulag. Until such time, nagtanong siya ng dalawang tanong, is it you, Lord? And Lord, what you want me to do? No? At after nun, nilid siya sa isang tao na maglilid sa kanya sa katotohanan. Siya po ay na-disciple, siya po ay naturuan, siya po ay lumago, at later on, siya na pong sumulat ng binabasa natin ngayon. No? Why? Because the spear of God's word, mga kapatid, ay laging yan ay tutumbok sa pangangailangan natin. Kaya nga po, huwag natin sayangin ang pakikinig ng salita ng Diyos. No? Huwag tayong malate sa pag-attend ng church. Huwag po nating isnabin kahit alam na natin. We can never exhaust God's word. The word of God is exhaustible. Hindi po natin mauubos. Hindi po natin to kayang maarok lahat. Laging may bago, laging merong para sa atin. Kahit yan ay one-liner, kahit yan ay isang sentence, kahit isang verse, mga kapatid, yan ay kaya magbago ng buhay natin, mga kapatid. Because the spear is our heart. No? Our hearts is like a vacuum. Vacuum means an empty space. That an empty space, that void, mga kapatid, na lahat ng bagay pwedeng ilagay pero hindi pa rin mapupunuan. No? Our heart is a vacuum. But listen to this, our heart is a vacuum, but that God only can fill. Siya lang makakapuno niyan, mga kapatid. Siya ang kaya magpuno niyan. Siya ang kayang mag-penetrate niyan. Wala na pong iba. Alright? Kung magkakaroon ng tunay na illumination. Kaya ang title natin, God's Illuminating Power. So ngayon, what is the purpose? Now, what is the purpose? What is the sight? Thirdly, the source, the spear, and the sight of illumination. So, saan bang trajectory nito? Saan ba ang punta nito, mga kapatid? No? Ang illumination na yan. So, sabi dito sa verse 6, to give the light of the knowledge of the glory of God. So, what's the sight? What's the aim? Bakit kailangan ma-illuminate? To give God all the glory. To give God the highest glory. No? At kaya yan po ang dahilan. Kaya meron po tayong ministeryo. Kaya yan ang dahilan bakit tayo niligtas ng Panginoon. Kaya tayo merong salita ng Diyos para magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. No? Dati, hindi naman yan ang simpatsya mo, hindi naman yan ang isip mo. Pero ngayon, narinig mo ang Word of God. Nagkaroon ka na ng goal sa buhay na lahat ng ginagawa mo ay para sa kapurihan ng Panginoon. Sabi ng Bible, to give the light of the knowledge of the glory of God. So, napakahalaga po nito, mga kapatid. Because without doing it for the glory of God, sayang lang po. Hindi po malulugod ang Panginoon natin. At syempre, lastly, mga kapatid, the subject, no? The subject of this illumination para sa kapurihan ng Panginoon. At makita po natin dito the glory of God in the face of Jesus Christ. So, the subject of all of this is the Lord Jesus Christ. Siya po ang ating itinataas. Siya po ang ating dinadakila. No, yung glory ng Diyos ay makikita po natin, no, sa persona at sa pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is the climax. He is the channel of illumination. He is the center, mga kapatid, ng ating ginagalawan. Kaya kung wala ang Panginoon, wala po tayo, mga kapatid. Kaya make sure that whatever you do, mga kapatid, ay para sa Panginoon. No? Kaya mahalaga mailumin tayo. Mailumin lang tayo, mga kapatid, if we have the Word of God in our lives. So just keep reading your Bible, just meditating God's Word, just keep on serving the Lord no matter what. Remember, no, we have this ministry. As we have received mercy, we faint not. So tuloy lang sa biyaya ng Panginoon, magbigay luwalhati sa Panginoon sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating negosyo, sa ating paglilingkod. Lahat yan, no, to give God the highest glory.
mga kapatid. No? So hanggang dyan lamang po tayo at purihin ang Panginoon ngayong araw na ito. Salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain tayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga paalala sa amin ngayong umaga na ito at patuloy kayong magpala, kumilos, gumawa sa bawat mga kapatiran na nakikinig at nanonood po sa salita ng buhay. Palain niyo po ang araw na ito sa mga gagawin po namin, Panginoon, ay patuloy po namin kayong tinataas. Lord, help us to give you all the glory, Panginoon, na deserve niyo dahil kayo po ay worth it, worthy sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming po salamat. I-bless you po ang araw na ito, kapayapaan sa inyong bayan, kaligtasan ng Diyos mga hintil, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Alright, so maraming po salamat. God bless everyone. Salamat po sa inyong pakikinig at see you soon at purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Maraming po salamat. God bless.